Magandang umaga mga kapatid. Welcome once again to our worship service at Crossworld FJC. Masayang-masaya po ako dahil nandito kayong lahat at alam ko na kayo po ang dinalang ng Panginoon dito sa lugar na ito upang pagsamasamahan natin at pagsalusaluhan ang kanyang mga salita. Manalangin po tayo, ipag-pray po natin ang bawat isa. Ipag-pray po natin nasa kaliwa, nasa kanan, likod, harap, at kung may mga bakanting upuan, ipag-pray natin na yan ay mapunuan sa lalong madaling panahon o kaya naman next Sunday, walang bakanting upuan na nakapaligid po sa inyo. Dahil yung inyong mga fans ang mailalagay dyan. Family, acquaintances, neighbors, special friends. Sige po, manalangin po tayo. Hallelujah. Thank you, God. Dalangin po namin, Panginoon, ang kapangyarihan mo, dumaloy po, O Diyos, sa pangangaral ng iyong mga salita. Kausapin niyo po ang bawat isa, buksan niyo po ang isip at puso ng bawat isa, ang tenga ng bawat isa. Ihanda niyo po kami, Panginoon, sa pakikinig ng iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, dalangin po namin anumang gawa ng Diablo ay aming sinasaway sa paligid na ito, sa kapangyarihan ng banal na dugo ni Jesus. Amin po inuutusan anumang kapangyarihan ng kadiliman na pumailalim sa paanan ni Kristo ngayon din. Kapangyarihan ng sakit, kapangyarihan ng anumang kaguluhan, anumang mga disturbances, kalituhan, antok, sa pangalan ni Jesus, sinasaway namin sa kapangyarihan ng banal na dugo ni Jesucristo. Ang iyong mga salita ay malaya na pumasok sa aming isip at puso at ito ay magbunga ng lubos na pagbabago sa lahat ng makakarinig nito. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Okay. Sa umaga pong ito, ang topic ay the touch of faith. Ilan po sa atin dito ang nananalangin? Subalit, 9 out of 10 ng inyong prayer request ay para bagang hindi sinasagot ng Diyos. Alam nyo ba, pagdating natin sa langit, marami sa atin magugulat kasi maraming mga answers to prayers ang nasa langit na hindi bumaba sa lupa. Bakit po? Kasi yung mga nanalangin dito, walang pananampalataya. Kaya mahalaga mga kapatid, yung pananampalataya. Kasi kung wala kang faith, huwag ka na lang mag-pray. Kasi sinasayang mo lang yung oras mo at sinasayang mo lang din ang oras ng Panginoon. Hindi ba yung mga bata kapag humingi ng baon sa mga magulang, sabihin, Nay, Tay, may pahingi po ng baon at pahingi na rin po ng pambili ng project. Pero pag sinabi ng bata, pero hindi bali na po, wag na po kayo magbigay kasi alam ko naman po hindi niyo ako bibigyan. Sige po, alis na po ako. Ano kaya ang maiisip ng mga magulang? Hindi ba sasama ang loob doon sa bata? Kasi ibig sabihin, ang tingin pala nung anak, walang kakayahang magbigay yung magulang or ayaw magbigay ng magulang. Walang malasakit sa anak. Alam nyo, marami sa atin, ganyan ang ginagawa natin sa Diyos. Nananalangin tayo, subalit kulang sa pananampalataya. Hindi tayo naniniwala na kikilos ang Diyos sa buhay natin. Nawa sa umagang ito, sa pakikinig natin ng salita ng Panginoon, maunawaan natin ang kahalagahan ng pananampalataya sa pananalangin. The touch of faith. Merong isang babae dito na inaagasan ng dugo for 12 years. Isipin nyo na lang yung mga kababaihan kapag kayo, meron kayong monthly period. Hindi ba matagal na yung 7 days? At kung ano nung nararamdaman ninyo, masakit ang ulo, masakit ang puso, masakit ang likod, masakit ang buong katawan. Pero isipin nyo itong babaeng ito, 12 years na inaagasan ng dugo. Hindi ba napakasaklap naman nung kanyang kalagayan? At hindi lang yon. Dahil nung panahon na yon, in the New Testament times, kung meron kang blood issue o yung mga may menstruation,
hindi pwedeng pumasok sa templo upang sumamba. At hindi rin lalong pwede na lumapit sa mga rabay o mga banal na lingkod ng Diyos. Bawal yon. Kasi ang tingin sa iyo ng mga tao, marumi. Marumi ka sa harap ng Diyos. Kaya tingnan niyo po itong babaeng ito, punong-puno siya ng discouragement, depression, loneliness, punong-puno ng kalungkutan. Subalit, dumating ang araw na nabalitaan niya na si Jesus ay parating doon sa kanilang lugar. Kaya ang ginawa nitong babaeng ito, nagpumilit siya na makalapit kay Jesus. Ipinaranas niya yung kanyang power of faith sa kanyang kalagayan. The power of faith. So, this woman had the faith to believe. Believing is the key to receiving. Sa Matthew 9:29, nung si Bartimeus ay lumapit sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon sa kanya, Bartimeus, what do you want me to do for you? Ang sabi ni Bartimeus, Lord, I want to see. Gusto kong makakita. Ang sabi ng Panginoon, according to your faith, be it done unto you. Sang-ayon sa iyong pananampalataya, mangyayari ito. So, napakahalaga ng faith. Faith is the key to receiving. Ano ba ang mag-boost ng level of faith natin? Ano ba ang mag-aangat ng ating pananampalataya? Number 1 is the hearing of the word. Ang sabi doon sa Romans 10:17, faith comes through hearing and hearing the word of God. Ang pananampalataya ay nakukuha sa pamamagitan ng pakikinig. At anong klaseng pakikinig? Pakikinig sa salita ng Diyos. Nakakalungkot yung marami. Ang pinapakinggan, mga worldly news, mga worldly commentators, mga secular music. No wonder walang faith. Naunawaan natin. Paano nga namang tutubo ang faith sa puso mo? Ang mga pinapanood mo, ang mga pinapakinggan mo, puro kamunduhan. Listen to the word of God. Pangalawa, meditating the word. Joshua 1:8, ang sabi doon, meditate on this book of the law day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos. Nang sa gayon, matutunan natin itong gawin. At nang sa magkagayon, mararanasan natin ang kasaganaan at tagumpay na galing sa Panginoon. Meditation, hindi lang reading, meditation. Pangatlo, listening to testimonies. Ang sabi doon sa Mark chapter 5 verse 19, itong lalaking sinapian ng mahigit 2,000 demonyo, si Legion, nung gumaling na siya at nakalaya na siya sa kapangyarihan ng demonyo, ang sabi niya sa Panginoon, Panginoon, susunod po ako sa inyo. Ang sabi ng Panginoon, hindi. Bumalik ka sa pamilya mo. Sabihin mo sa kanila kung gaano ang ginawa ng Diyos sa iyo. Ano ibig sabihin nito? Testimonies. We should listen to testimonies because it will increase our faith. So, itong babaeng ito, she had the faith to believe. Pangalawa, she had the faith to receive. Ang sabi niya, if only I can touch His robe, I will be healed. Kung mahahawakan ko lang yung balabal ng Panginoon, gagaling ako. So, the woman saw her healing in Christ before it happened to her. Nakita na niya ito sa kanyang isip bago pa nangyari ito sa kanya. Ang sabi ni Saint Augustine, faith is to believe what we do not see. The reward of this faith is to see what we believe. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay ang paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. At ang regalo, ang gantimpala
ng pananampalatayang ito ay makita yung kanyang pinaniniwalaan. Wow, ang ganda nung sinabi ni Saint Augustine. Ganon din naman ang sinasabi sa Hebreo 11 talatang 1. Ang sabi doon, faith is being sure of what we hope for and being certain of what we do not see. Ang pananampalataya pagkakita sa mga bagay na ating inaasahan. At ito yung pagpaniniwala sa mga bagay na ating inaasahan o pinaniniwalaan. Ang sabi sa Mark 11 verse 24, napakaganda ng talata. Whatsoever you desire, when you pray, believe that you have received it, and it will be yours. Wow! Kapag nanalangin ka daw, ano man yung pinapanalangin, asahan mo na ito'y makukuha mo. At ito'y mangyayari sa iyo. Napakaganda ng mga pangako ng Panginoon. So, you need to see the Lord's answer in your mind as you pray so that you will receive what you are praying. Kailangan ma-visualize mo, makita mo sa isip mo na ibinigay na sa ito ng Diyos. Pangatlo, under the power of faith, is the faith to persevere. Okay? Una, the faith to believe. Pangalawa, faith to receive. Pangatlo, faith to persevere. So, napakaraming mga tao ang nakapaligid sa Panginoon sa araw na yon. Ang daming nakikipag-git-gitan sa Panginoon. Hinahawakan ng Panginoon. Subalit itong babaeng ito ay nakipag-git-gitan din. She did not allow the obstacles to hinder her from coming to Jesus. To persevere is to overcome all the obstacles. Kung makikita nyo, itong babaeng ito, yung mga obstacles, mga hindrances, na ang tingin sa kanya ng mga tao, marumi. Siguro yung mga tao, sinisipa siya. At ang daming tao na nakapaligid sa Panginoon. Pero ang babaeng ito, kahit siguro halos gumagapang, makalapit lang sa Panginoon. Ginawa niyang lahat para lang makuha niya yung kanyang minimithi. Question: what obstacles are in your way that you are willing to push aside to receive the miracle that you need? Ano yung mga hadlang sa paligid mo na kailangang hawiin mo para makuha mo yung ipinapanalangin mo sa Panginoon? Maaring yung mga hadlang na yan, yung mga taong naglalayo sa iyo sa Lord. Maaring ang hadlang na yan, yung mga pinapanood mo sa TV, yung mga pinapakinggan mo ng music, o yung mga karelasyon mo na makamundo. Kailangan itabi mo lahat yan kung gusto mong makuha yung hinihiling mo sa Panginoon. We need to persevere to receive God's answer. Kagaya ni Elijah. Si Elijah, 7 times siyang nagpray sa taas ng Mount Carmel bago bumaba ang ulan. 7 times lumuhod si Elijah bago bumaba ang ulan. Si Naaman, 7 beses lumubog sa Jordan River bago gumaling yung kanyang ketong. Si Daniel, in the book of Daniel, chapter 10, verses 2 to 3, 21 days nag-fasting si Daniel para lang makuha niya yung talino, yung pangunawa na nais niya para maunawaan niya, ma-interpret niya yung vision na pinakita sa kanya ng Panginoon. Si Haring David, Psalm 119, verse 164, sabi ni Haring David, 7 times a day, I praise you for your righteous laws. 7 beses sa isang araw, akong nagpupuri sa iyo dahil sa iyong mga matuwid na kautusan.
Alam po ninyo, 3 months ago, nangusap ang Diyos sa akin to go to Prayer Mountain for 7 Mondays. Dahil yung katawan ko talagang sobrang kati ng katawan ko because of my kidney disease. Walang tumatalab na gamot. Kahit yung pinakamamahaling gamot, ininom ko na. Hindi nawawala yung pangangati. Lahat ng klase ng pamahid, ineksperimento ko na. Wala pa rin nangyari. Hanggang 1 linggo ng hapon nangusap ang Diyos sa akin. Kasi halos umiiyak na ako sa panalangin. Sabi ng Panginoon sa akin, pumunta ka ng Prayer Mountain 7 Mondays. Alam po ninyo, purihin ng Diyos. Nung 7 Monday, pag-uwi ko galing ng Prayer Mountain, nung gabi na yon, wala akong naramdamang pangangati ng katawan. Hanggang ngayon, walang-wala na yung pangangati ng aking katawan. Ano ibig sabihin nito? God is healing my kidney. Purihin ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Yung response ni Jesus sa babae, ang sabi dun sa verse 30, Jesus realized at once that healing power had gone out from him. So he turned around in the crowd and asked, "Who touched my robe?" Isipin nyo na lang mga kapatid, ang daming humahawak kay Jesus. Pero wala naman siyang nararamdaman na lumabas yung kapangyarihan sa kanya. Pero bakit nung yung babae ang humawak dito sa Panginoon? Naramdaman ni Jesus, merong kapangyarihan lumabas sa kanya. Ano ibig sabihin nun? Because of the faith of the woman, she received the power from the Lord. So Jesus had the power to heal our sickness and disease. Ang sabi dun sa 1 John chapter 3 verse 8, the reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Kaya naparito ang Panginoong Hesus upang wasakin ang gawa ng dyablo. Kasama dyan yung mga karamdaman at yung mga kapangyarihan ng kadiliman. Hindi ko po sinasabing lahat ng sakit ay galing sa demonyo. Pero karamihan ng mga sakit, gawa ng dyablo. At yan ang nais ng Panginoon, na wasakin sa buhay ng kanyang mga anak. The personal interaction of Jesus with the woman. So, ang sabi dun sa verse 30, so he turned around in the crowd and asked, "Who touched my robe?" Sinong humawak sa akin? Ang sabi ng mga disciples, "Lord, ang dami pong humahawak sa inyo. Bakit niyo po kami tatanungin kung sino humawak sa inyo?" Ang sabi ng Panginoon, may humawak sa akin. Naramdaman ko, yung kapangyarihan ko lumabas sa akin. Ang tanong, hindi pa talaga kilala ni Jesus yung babae? O merong gustong ituro ang Panginoon sa mga tao doon at sa atin? Alam o hindi alam? Alam. Pero nais ng Panginoon ituro doon sa babae na hindi lang yung kagalingan mo ang mahalaga sa akin. Mahalaga ka sa akin bilang isang tao. You are not just a patient to me. You are a person. And you are important to me. I want to have a personal relationship with you. Yun ang gustong sabihin ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon itong babaeng ito umalis, nataglay yung kanyang kapangyarihan ng kagalingan. Ang gusto ng Panginoon, magkaroon ng relasyon dito sa babaeng ito bilang kanyang anak. Mahalaga tayo sa Panginoon. Ang sabi sa Mateo 10, talatang 30, bilang ng Diyos ang hibla ng ating buhok. Ibig sabihin, kung yung mga buhok natin, bilang ng Diyos ang mga hibla, gaano pa kaya yung mga problema natin? Hindi ba alam ito ng Diyos? Ibig sabihin nito, mahal na mahal tayo ng Panginoon, mahalaga ka sa Panginoon, huwag mong pagdudahan ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kaya nung lumapit na itong babaeng ito, nagpakilala na yung babae. Ang sabi ng Panginoon sa verse 34, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace, your suffering is over." Sa Tagalog, ang sabi ng Panginoon, "Anak,
Yung pananampalataya mo ang nagpagaling sa iyo. Humayo ka ng may kapayapaan. Ang pagdurusa mo ay tapos na. Wow, napakasarap pakinggan. Your suffering is over. Ang sarap, no, mga kapatid? Ang sabi ng Panginoon, your faith has made you well. Ano yung sabihin nitong made well? Alam niyo, ang Greek word dito ay sesoken. Ibig sabihin ng made well, it is healed and also saved. So ano ibig sabihin nito? It indicates holistic healing beyond just physical restoration. Okay? The woman did not only receive physical healing, but also spiritual healing. She was saved spiritually and healed physically. So in life application, mga kapatid, marami pong mga pagkakataon na ang Diyos ay nagpapagaling, naghihimala. Itong si John MacArthur, yung kanyang anak nagkaroon ng brain tumor. Ang sabi ng mga doktor, fatal yung brain tumor. Ang ginawa ni John MacArthur, he fasted for 9 days. Tubig lang, walang kainan. And then after 9 days, bumalik si John MacArthur doon sa mga espesyalista. Ang sabi ng mga doktor ganito, Mr. MacArthur, I think we made a mistake. The tumor in your son's brain is not fatal. It's just an ordinary tumor. Ang tanong, nagkamali ba talaga yung mga doktor o ayaw nilang aminin na naghimala ang Diyos? Si Dr. Ferdy Calalang, minsan ay nagpakonsulta ako sa kanya at nagkakwentuhan kami. Ang sabi niya, alam mo pastor, meron akong kapitbahay, ang laki ng goiter. Ang laki. Ang ginawa ko, pinag-pray ko. Isang gabi, kumakatok sa bahay namin, mga alas 11 ng gabi. Ang sabi, Doc Ferdy, tingnan niyo yung leg ko. Ano nangyari? Natunaw, nawala yung goiter. Urologist po ito Siya yung medical director ng Kalalang General Hospital. Siya rin ang may-ari ng Kalalang General Hospital. Isa sa pinakamagaling na urologist sa buong Pilipinas. Naniniwala sa divine healing. Yung hipag ni Pastora Malu, si Cheche, minsan naglaban ng isang kumot. Nako, yung scoliosis, inatake ng scoliosis, halos hindi makakilos, hindi makabangon. Ang ginawa ko po, pinag-pray ko, habang pinag-pray ko, sabi niya, para daw siyang binubunutan ng malalaking tinik sa likod. Alam niyo, kinabukasan, naglaba, 7 kumot. Ano nangyari? Nakangiti. Walang aray, purihin ng Diyos. Nawala yung scoliosis, purihin ng Diyos. Si Joel na nasa US, isang madaling araw, alas 2:30 doon sa US, tinawagan ako dito, alas 2:30 ng hapon dito sa Pilipinas. Sabi niya, Pastor, ina-anxiety po ako. Dahil yung kanang mata ko halos hindi na nakakakita. At kapag nakakita ako, yung mga lines nagwe-wave. Sabi ko, sige Joel, pag-pray kita, hawakan mo yung kanang mata mo. Pinag-pray ko po. Alam po ninyo, after 5th time of prayer, sabi niya, Pastor, diretso na po yung tingin ko. Sabi ko, sige, subukan mo magbasa. Kumuha ka ng libro. Nagbasa. Pastor, nakakabasa na po ako. Purihin ng Diyos. Praise Jesus. Yung aircon technician natin na Iglesia ni Cristo, merong hearing aid. Ang sabi ko, ano po yung nakasabit sa tenga ninyo? Sabi niya, Pastor, basag ang eardrum ko eh. Kung wala yan, hindi ako nakakarinig sa kanan na yan. So ang ginawa ko, subukan ko, ipag-pray ko kaya. Opo, sabi niya sa akin. Inalis ko yung hearing aid, pinasok ko yung daliri ko sa tenga, sa pangalan ni Kristo, I command you, open up! Alam niyo, nagulat yung Iglesia ni Cristo na aircon technician. Sabi niya, ano yun? Pumitik ako, ano yun? Nagulat. Sabi niya, paano nangyari yun? Alika ako yung paano nangyari. Narinig ko, Pastor, yung pitik mo eh. Sabi ko, paano nangyari? Pinagaling ka ni Jesus. Alam niyo, hanggang sa lumabas ng gate, sabi niya, paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Hindi siya makapaniwala. Sabi ko, si Jesus ang nagpagaling sa'yo. Si Brother Melchor,
Purihin ng Diyos. Praise God, Brother Melchor. More than 2 months na, hindi nagpapadialysis. Purihin ng Panginoon. Pinagaling ng Panginoon. Yung kanyang CKD, purihin ng Diyos. Si Pastora Malu, na stage 4, endometrial cancer. Hindi lang masabi ng mga doktor sa Fatima, 6 months to live. Pero ngayon, purihin ng Panginoon. Nakakadalawang Pasko na, malakas pa sa kalabaw. Purihin ng Panginoon. Ang Diyos nagpapagaling, naghihimala. So, in conclusion, mga kapatid, the touch of faith. The woman got her healing when she touched the Lord. And this changed everything. Ang daming lumapit sa Panginoon. Pero walang naramdaman ang Panginoon na lumbas sa kapangyarihan sa kanya. Pero nung ang babae yung humawak dito sa Panginoon, ramdam na ramdam ni Jesus. Sabi niya, power came out from me. Bakit? Because the woman touched the Lord with faith. So sinasabi ko sa inyo, you touch the Lord by your faith. Ang sabi ni George Mueller, faith does not operate in the realm of the possible. There is no glory for God in that which is humanly possible. Faith begins where man's power ends. Si George Mueller na nagpakain ng mahigit 10,000 orphan sa Britain more than 100 years ago through prayer alone. Walang solicitation. Sa pamamagitan ng panalangin, dumarating ang pagkain. Mahigit 10,000 orphans ang kanyang pinapakain. Ang sabi niya, ang pananampalataya, hindi ito gumagana sa larangan ng mga posible. Walang kaluwalhatian sa Panginoon sa mga bagay na posible. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nararanasan sa mga bagay na imposible. So, we need a holy desperation. Kagaya ng ginawa nitong babaeng ito. She was so desperate to receive her healing. That's why she touched the Lord by faith. You need a holy desperation to persevere, to receive your breakthrough in prayer. Holy desperation. Dapat magkaroon ka ng banal na desperasyon, na lumapit sa Panginoon at kumapit ng may pananampalataya upang tanggapin mo ang katugunan ng Diyos sa iyong panalangin. I want to challenge you with these 2 verses. Ang sabi sa Marcos 6:56, at saan man si Jesus pumunta sa nayon, sa lungsod at o sa kabukiran, agad na inilalapit sa kanya ang mga may karamdaman at ipinapakiusap sa kanya na mahawakan man lamang nila ang laylayan ng kanyang damit. At ang lahat ng makahawak dito ay gumagaling. Ang sabi sa Mateo 8:17, pakinggan po ninyo, sa gayon natupad ang sinabi ng propeta Isaias, inalis niya ang ating mga kahinaan, pinagaling ang ating mga karamdaman. Hallelujah! Praise God! Purihin ang Diyos. Mga kapatid, sa umaga pong ito, nais ng Panginoon, maranasan natin ang kanyang kapangyarihan. Mahal tayo ng Diyos. Mahalaga ka sa Diyos. Nasa isip, nasa puso ka ng Panginoon. Kaya ka naririto. Kaya ka nakikinig sa akin. Dahil nangungusap ang Diyos sa iyo. God is speaking to you personally. Marami sa atin dito, kagaya nitong babaeng ito na inaagasan ng dugo sa loob ng 12 taon. For so many years, naghihirap ka. Ang dami mong paghihirap. Maaring hindi sa karamdaman, subalit paghihirap ng kalooban, paghihirap sa pamilya, sa trabaho, sa pag-aaral, sa sarili mo mismo. Hindi mo maipaliwanag. Patong-patong ang problema mo. Pero tandaan mo, today is the day that if you will touch the Lord by faith, He will do
a miracle in your life. Let us pray. Panginoon, dalangin ko po ang mga taong ito na nakikinig ngayon at nasa presensya mo. Iparanas niyo po sa kanila ang inyong banal na kapangyarihan. Mga kapatid, kung sino man sa atin dito nangangailangan ng kagalingan, at the count of 3, I want you to stand up and I will pray for you. 1, 2, 3. Hawakan po ninyo ang bahagi ng inyong katawan na may karamdaman at mananalangin po tayo. Kung wala naman kayong karamdaman, subalit kailangan ninyo ang Panginoon sa buhay ninyo. Alam ninyo na meron sa atin dito nabubuhay ka malayo sa Panginoon. Kaya ka narito dahil gusto ng Panginoon, isuko mo ang buhay mo sa Kanya. Tumayo ka rin, hawakan mo yung puso mo, at papalitan ng Diyos ang puso mo ng pusong laman na marunong masaktan sa kasalanan at sumunod sa Kanyang kalooban. Manalangin tayo. Panginoon, dalangin ko po ang mga taong ito ngayon na may karamdaman sa pangalan ni Kristo. In the name of Jesus, O Lord, patunayan niyo po na mahal niyo ang mga taong ito na nagpapakababa sa inyong harapan, humihingi ng gabay, humihingi ng tulong, humihingi ng kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, anumang sakit ito, sa pangalan ni Jesus, I rebuke it and I command it to go to the feet of Jesus. I command every sickness and disease to go to the feet of the Lord. Mula bumbunan hanggang talampakan sa pangalan ni Kristo. Lord, ang sabi mo sa Marcos 6:56, lahat ng humawak sa balabal, sa laylayan ng iyong balabal, ay pinagaling mo. Ang sabi mo sa Mateo 8:17, inalis niya ang ating mga kahinaan at pinagaling ang ating mga karamdaman. Panginoon, mahabag po kayo. Sa pangalan ni Jesus, Lord, sa kapangyarihan ng banal na dugo ni Jesus, akin pong inuutusan ang mga karamdaman na ito na pumailalim sa paanan ni Jesus ngayon din. Sa pangalan ni Kristo, I rebuke it. Oh God, we are touching you by faith. We are touching you by faith in Jesus' name. At Lord, kung sino man sa amin dito ay merong spiritual sickness, yung malalayo sa iyo, yung mga malalamig ang mga puso, Panginoon, mga pusong bato, mga pusong bakal, Panginoon, bigyan mo ng pusong laman na marunong masaktan sa kasalanan at sumunod sa iyong kalooban. Dalangin ko, Panginoon, O God, turuan mo ang bawat isa na sumunod sa iyo. I pray for personal revival right now. In the name of Jesus, sa lahat ng nakakarinig ng boses na ito, I pray for a personal revival to happen in our hearts right now. Give us the faith, O God, to touch you. In Jesus' name, this is our prayer. Amen, amen, amen. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Magandang tanghali po mga kapatid. God bless you all.